Magandang umaga sa inyo mga master. Mayroon na naman tayong aayusin ngayon, isang single door na refrigerator. Umaandar po ito, nagyayelo pero matagal, aabot pa ng 2 araw. Pero yung refrigerator na ito may kalumaan na din. Chine-check ko, okay naman yung amperahe niya. Pag ganito kasi mga sitwasyon ng mga refrigerator, kailangan mo gamitin ang sense of touching at saka hearing. So titisteran muna natin ulit para makita. Short muna, calibrate yung tester para malaman natin kung may linya, kasi sinasakay pa ito ng multica, baka nawala yung supply. I-check natin kung may grounded pa siya o may resistance pa. So okay naman, wala namang, hindi naman shorted, may supply siya. Ngayon ang gagawin natin, kasi na-check ko na ito, na home service ko na, pinadala ko na lang dito sa shop para dito ko gawin. Chinik ko lang kung may resistance siya, may ground, kasi sobrang rough road yung daan na sinakyan nito. Baka alam nyo na medyo may kalumaan na rin yung rep. Ngayon unang gagawin natin, puputulin natin yung charging line nya o charging port. Lalagyan natin ng access valve. Pag mayroon po siyang okay naman, umaandar, so hindi siya stack up, pinapaandar ko lang ulit ito para masigurado ko kung okay pa ba ang compressor niya, kasi yan nga, sa rough road na daan dito sa probinsya may mga ganun kasing daan. Ngayon tatanggalin natin to, i-check natin, putulin natin yung pinaka charging port nya. Pag may pressure siya, okay naman. Lagyan natin ng clamp para masigurado, double check. Okay naman, hindi naman high ampere yung compressor, normal lang. Problema lang talaga nito, 2-3 araw bago makabuo ng yelo. Tatanggalin natin, titingnan natin kung may pressure. Pag okay naman, may pressure pa, so hindi na natin siya papalitan ng filter. Kakargahan na lang natin ulit, i-vacuum natin siya ng 30 minutes. Tingnan nyo, medyo may kalawang na din, may kalumaan na, pati yung evaporator nya. Natanggal na yung mga pintura ng evaporator, pero wala naman siyang sign na natusok ng kutsilyo. Okay naman, lumalamig. Ang likramo lang, matagal makabuo ng yelo, aabot pa ng 2 o 3 araw. Ganito talaga, pag medyo may kalumaan na, kailangan ng palitan ng refrigerant. Kahit wala siyang leaking, mangyayari talaga ito pag tumatagal, lalo na pag sa probinsya. Isa din sa dahilan yung laging nagpa-fluctuate, burn out, so maapektuhan yung pinaka compressor nya. Ngayon tatanggalin natin to ng dahan-dahan, siguradong may pressure to. Maingat lang sa pagputol nito, baka mabigla nyo. High pressure ka puloy. Punta pa sa mata. No. Yan. Kita nyo mga master, Ano? may pressure pang lumalabas. Ibig sabihin wala siyang leaking, pero i-double check pa rin natin mamaya.
Ang kailangan lang ng unit na ito, pang matagalang vacuum. Papalitan ng panibagong refrigerant. Nangyari na din sa akin mga master, kahit bago pa yung aircon, lalo na sa panahon ngayon, may mga refrigerator na wala ng pressure pero walang leaking. So sense of touching at saka hearing ang gagamitin. Ngayon, paano magkarga ng Freon? So lalagyan natin ng access valve. Diyan natin idadaan yung gauge, pagbabacuum at saka yung Freon o refrigerant. Pero tinatry kong lagyan ng pin sheet, okay naman, wala naman siyang mga plastic o mga rubber, so pwede na nating ilagyan ng pin sheet. Be careful lang na hindi matamaan yung rubber ng makina. Ang gamit ko lagi naman ngayon, map gas, wala akong acetylene, so iba ang apoy ng map gas. So be careful lang pag paghihina kayo ng refrigerator at saka aircon. Pag kulay red na o orange, lagyan nyo na ng silver rod para kakapit, kasi pag hindi pa siya parang makinis yung pinaka-copper niya, yung tube, hindi talaga kakapit ng silver rod. So okay na po, palamigin muna natin ng sandali. Okay na, medyo malamig na. Ngayon, para to make it sure na lang, i-double check natin, liliktisan natin siya. Ang pagliliktis naman, kailangang nakabukas yung gate valve ng suction para papasok yung hangin sa loob. So kailangan bukas yan para makapasok yung hangin, para maligtis natin mga master. Yung kulay yellow, pasensya na sa hose, kasi yung dapat sana dyan ay blue pero nasira na kasi yung pinaka-rubber. Titingnan nyo lang yung posisyon nya. Yung pinaka-ilalim ng gauge reading, yan yung papunta sa refrigerator. Yung sa gitna papunta sa vacuum o pangkarga ng hangin or sa Freon. Yung kulay yellow, naka-steady lang yan. So sasaksakan na natin ng hangin, pressure, para maligtis. Huwag lang ilampas sa 220 PSI para hindi masira yung gauge nyo. Pag nakaabot na ng 200, bilisan yung isarado yung gauge. Huwag nyong isagad talaga para hindi masira yung gauge. So kailangan mabilis ang kamay lang po mga master pag magkarga ng hangin, kasi pag masubra siya sa 200, delikado masira yung gauge nyo. So sayang, mahal pa naman. So maingat lang. Ang gamit ko naman lagi DIY, sinecheck ko din kung nagbubuga ba ito ng oil. So wala pa, okay pa itong ano ko. So pwede pang gamitin itong DIY ko na pang karga ng hangin. So bilisan nating isarado, huwag nating palampasan sa 220 para hindi masira. So yan, okay na po. 200 PSI na karga ng hangin, pwede na yan. Medyo malakas na yung pressure niyan. Ngayon tatanggalin natin sa pangkarga ng hangin na DIY ko po mga master. Ngayon, i-check natin lahat ng option na pwedeng mabutas, evaporator at saka yung condenser. Una, titingnan natin yung gauge kung bumaba ba siya o hindi. So wala namang sign na bumaba yung karga nito. Naka-steady pa rin sa 204. After nating magkarga ng
hangin para maligtis, iba-vacuum na natin siya for charging. Step by step po ang pagkarga ng refrigerant o freon sa refrigerator. So soap bubbles ang gagamitin natin. Parang medyo may yung pagliligtis ko yung soap bubble lang. Hindi pa ako nakatry ng ibang mga gamit pang ligtis, pero proven and tested ko na po ito. Kasi mababase mo din sa gauge kung bumaba, ay leaking yan, o may nag-loose connection yung pinaka gauge mo. Tingnan yung kulay ng evaporator, natanggal yung pintura. Pero okay pa naman ito, wala pa siyang sign sa tusok ng kutsilyo. Mamaya na lang kung darating yung customer, pag okay na ito, sasabihan ko na lang na i-repaint na lang niya ito gamit ang Kylox. Dito kasi sa flooring, kadalasan nabubutas. Tinutusok ng kutsilyo sa pagmamadali o pagde-defrost, pero wala naman, okay naman yung evaporator niya. Wala naman ako nakita ang leaking. So ngayon, i-discharge na natin muna yung hangin nito para ready for vacuum. So wala po siyang leaking, chinik ko na po lahat, okay naman. Kasi pag mag-aayos tayo mga master, kailangan tanungin din natin yung customer kung ilang araw na ba o ilang buwan na bang ganito yung rep mo. So mabibase mo yan pag tinatanong mo yung customer. Kung halimbawa ay 3 days na o isang buwan na laging ganito, so ibig sabihin yan walang leaking yan. So kailangan lang palitan ng refrigerant. Pero pag mga isang araw lang wala nang kamig, o baka may leaking yan, so depende. So ibabalik na natin yung pinaka kanyo to, yung lagayan ng hangin o access valve, para pag vacuum natin ready for charging refrigerant pa tayo. Next gagawin natin mga master, iba-vacuum na natin to. Ang pag-vacuum ko naman ng mga ganito, pag DIY ang gagamitin nyo mga master, o kahit hindi DIY, 30 minutes pataas talaga pag magba-vacuum. Sa akin kasi pag ako yung nagba-vacuum, 30 minutes pataas talaga ang gagamitin kong pag-vacuum, para sure talaga na wala ng moisture sa loob. So wag magmadali pag magkarga ng refrigerant sa refrigerator, masilan ito kaysa aircon. Kasi ang refrigerator ay isang freezing o pagbuo ng yelo. Ang aircon naman ay lamig lang na hangin. So iba din yung ano nito, mas masilan ang pagkarga ng refrigerant sa refrigerator. So start na nating i-vacuum. After 30 minutes, pwede na natin siyang i-close para ready for charging mga master. Next natin gagawin pag mag-vacuum cap, lalagyan natin ng flow. Uunahin natin yung flow. Yung flow kasi anti-moisture. Pagpasok ng flow, susunod yung refrigerant. So nawawala na yung moisture sa mga piping nito bago yung refrigerant. After nating mag-vacuum, purging na tayo bago magkarga ng refrigerant. Hindi agad-agad ipapasok yung refrigerant. So ito po yung flow. Mura lang to, pero kailangan ito pag sa refrigerator, chiller at saka freezer. Flow po to, anti-moisture. Sa hindi pa nakakala mga master, pangpawala ito ng mga moisture sa pipe niya, sa mga tubo, evaporator man at saka condenser. So
Lagay na natin to sa gauge. Pagpasok ng hose nito sa tangke ng refrigerant o freon, forging tayo mga master. Alam nyo ba ang pag-forging, importante din yan bago magkarga para walang makapasok na hangin din. Kasi pag may papasok na hangin, magbabara, bigla siyang magbabakyong. So lagyan natin siya ng initial charging bago paandarin ang unit. Ang initial charging kailangan yan para hindi masira yung compressor na umaandar. So initial charging bago paandarin. So start na. May laman na siyang refrigerant. So ngayon umaandar na yung compressor natin. Steady muna natin siyang i-close. Pag bumaba na siya, saka natin bubuksan dahan-dahan yung gauge. Kasi baka ma-overcharge, mag-stack up yung compressor. So dahan-dahan nating buksan hanggang umabot siya ng 6 PSI. So steady natin kasi akyat baba yung refrigerant. Dahan-dahan lang buksan, huwag biglain kasi pag malampas sa karga nito siguradong stack up agad yung compressor nyo. Baka magtataka kayo hindi na umandar kasi mabibigatan yung compressor. Yan lang muna, steady muna. Pakikiramdaman natin kung wala kayong clamp. Ang sa akin kasi ginagamit ko sense of touching at saka sense of hearing. Kaya pag gaya sa ating mga baguhan magkarga ng refrigerator mga master, kailangan yan sense of touching at saka sense of hearing, pakiramdaman at saka pakinggan. Hawakan natin yung mga tube copper. Ang pinaka last na medyo mainit-init ng konti ay yung pinaka filter nito. So may karga na siyang refrigerant, freon. So okay na, umaandar na yung compressor. Medyo mainit na yung condenser. Okay na. Pati yung filter okay din. Mainit-init na ng konti. Madali lang kasi itong uminit ng ang high side dito kasi maliit lang yung unit. So, hindi ko na pinalitan ng filter kasi nga okay naman. Yun lang, palitan lang ng bagong refrigerant kasi wala naman akong ginagawang paghihina sa loob, pagkarga, pag susulda ng butas. So okay lang na hindi palitan yung filter, depende na din sa inyo mga master. So okay na, medyo mainit-init na. So nakargahan na natin siya. Yan po yung ginagamit ko. After 20 minutes umabot na siya ng -6. Ngayon tatanggalin ko na yung gauge. After 20 minutes na itong pinapandar, okay naman. Ini ko na, wala na ding leaking. So wag nyo akong kalimutang i-follow ang aking YouTube channel na Rimlitic para makapalo kayo sa aking mga next pang mga video mga master. Mag-like, comment, share at saka subscribe. Yan po yung temperatura nasa loob. After 20 minutes titingnan natin kung may yelo na. So okay na. Okay na din. Okay na po. Yun lang ang problema nito, kinakargahan lang ng panibagong refrigerant. Okay naman yung compressor nito, hindi stack up, hindi din high ampere. Nangyayari talaga ito pag sa mga luma ng refrigerator. So ngayon titingnan natin ulit 30 minutes after.
So yan na po, namumuo na ng yelo. So okay na po yung unit na ito. So may nagawa na naman tayong bagong repair. So maraming salamat sa inyo mga master.